Naihatid na ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang sabina laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa dalawang bahay nito at tanggapan sa Senado. Nakasat po sa sabina na kailangang dumalo si De La Rosa sa investigasyon sa CIDG ngayong pong Huwebes, kaugnay na naging papel ito sa war on drugs nung siya ay hepe pa ng Davao City PNP. At nauna rito, paglilinaw naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG na hindi arrest warrant mula sa ICC o International Criminal Court ang kanilang isinilbi kay Senador De La Rosa at walang plano ang pambansang pulisya na siya ay arestuhin. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic? Alex, dahil sa bagong development kung saan biglang lumutang si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, maghihintay ngayon ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung mapapaharap nga talaga si Senador de la Rosa sa kanilang subpina na dapat ay sa araw ng Huwebes ay humarap ito sa isasagawang investigasyon ng PNP-CIDG. Naisilbi na ng mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang subpina dosis TECOM sa bahay ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Block 27 Lot 6, Montertis Subdivision, Barangay Magtuod, Davao City at Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur at sa kanyang opisina sa Room 518 at 11, GSIS Building Financial Center, Jokno Boulevard, Pasay City. Sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo na wala si Senador De La Rosa sa kanyang bahay sa Davao City at sa kanyang opisina. Kaya pinareceive ng PNP-CIDG ang subpina sa caretaker ng bahay sa Davao at stop sa Senate Office. Ayon kay General Tuanyo, nakasaad sa subpina kay Senador De La Rosa na kailangan niyang dumalo sa investigasyon ng Major Crimes Investigation Unit ng CIDG sa Campo Crame sa Huwebes, May 14, kaugnay ng kanyang papel sa war on drugs nung siya pang hepe ng pulisya sa Davao City at kung hindi sisipot na harap sa indirect contempt ang senadora. Makikita po natin na ang nasabing subpina ay inihanda at napirmahan kahapon, araw ng Linggo, May 10. At makikita po natin sa nasabing subpoena justice tecum, inaaniyahan o iniimbitahan si Senator De La Rosa na mag-appear sa CIDG National Headquarters sa araw po ng Huwebes o May 14, alas 10 ng umaga. Nauna rito, sinabi ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na ipapatawag ng PNP-CIDG si De La Rosa para magpaliwanag sa mga insidente ng pagpatay sa mga hinihinalang sangkot sa iligal na droga. Niliwanag ng DILG na hindi arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC ang isinilbi kay Senador De La Rosa dahil walang plano ang PNP na siya ay arestuhin. Alex, hindi naglalabas ng official statement ngayon ang liderato ng PNP hinggil sa inilabas na arrest warrant mula sa International Criminal Court na hawak ni Senador Antonio Trillanes kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Inihayag ng PNP na hanggat walang proper confirmation at coordination, nananatiling nasa kamay pa rin ng NBI ang naturang hakbang na gagawin laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyan batay sa report naka-lockdown dyan sa Senado. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, para maintindihan ng taong bayan, ano itong subpina nito? Anong pinagmulan itong subpina na gustong dalhin ng PNP-CIDG kay Senador Bato de la Rosa? Meron mag-complainant na kung ito'y tungkol sa war on drugs. Para saan to? Alex, ang paliwanag dito ni DILG Secretary John Vic Remulla, ito daw yung report na isinumite
ng Quadcom ng Kamara. Kung maalala mo yung Quadcom noong 19th Congress na kung saan idinidiin dito si Senador Ronald Bato de la Rosa doon sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga, na isinailalim ito sa investigasyon noon na isinasangkot nga si dating PNP chief na ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa doon sa isinagawang Oplan Tokhang, Oplan Double Barrel, Alex. Oo, pero meron bang, ibig sabihin, from CIDG, kinuha nila ang excerpt o yung report mula sa Quadcom at considered as complainant yun? Parang ganon? Parang ganun, Alex, kasi dito sa press con ni General Tuanyo kanina, tinatanong natin, kung yun ay batay doon sa Quadcom report, bakit ngayon lang? Oo. Para bang hindi man direktang ayaw aminin ng PNP, ano ba ito? Nung hindi pa lumalabas kasi si Senador Bato de la Rosa, para bang ayaw aminin at ayaw magsalita ng PNP kung ito ba ay patibong para lang Yun. palabasin Oo. si Senador Bato de la Rosa. Kaya lang, nagkaroon nga ng development dahil ito ay biglang lumutang ngayon dyan sa Senado. Oo. Yung sinasabi kapag hindi siya sumipot sa Huwebes, sinong may power to incite to contempt si Senador Bato? Ang pulis? Batay doon sa paliwanag ni General Tuanyo, nung panahon ni Senador de la Rosa as PNP chief, ito daw yung kanilang inilabas na kautusan na binigyan ng contempt power ang PNP CIDG Ganun? sa mga ipapatawag kaugnay ng iba't ibang investigasyon sa mga kontrobersyal na mga kaso, Alex. So, pinakita sa inyo na merong ganung memorandum ang PNP? Yun yung batayan ng PNP, Alex, na ang sinasabi pa nga, panahon pa raw ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa nung ilabas yung naturang memorandum order, Alex. Oo. Dahil hindi tayo abogado pareho, Vic, no? Siguro, meron ka bang nakausap na panig ni Senador Bato na abogado o di kaya isang independent lawyer para linawin itong sinasabi ng PNP tungkol sa cite in contempt kung hindi siya dumalo? Doon sa opinyon ng isang legal expert, Alex, mukhang malalagay sa balag ng alanganin ang PNP CIDG Ayun, oo. kung magpapatupad sila ng indirect contempt dito kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil nga yung pinag-uusapan dito walang formal na complainant, Ayun, oo. kundi ito'y ibinatay lamang doon sa committee report ng Quadcom ng Kamara de Representantes noong 19th Congress, Alex. Ayun. At isa pa, yung bang committee report ng Quadcom, yan ba ay naisulong ba sa plenaryo noong 19th Congress? Mukhang nung 19th Congress, Alex, partial lang yung report Ayun. na inilabas ng Quadcom. Kung maalala mo, ang naglabas noon, ang pinaka-overall chairman noon, si Surigao Barbers. Congressman Robert H. Barbers, Alex. Ayun, sige. So, masalimuot ang usaping legal na yan at tingnan natin kung ano ang magiging kahinatnan nitong sabpina ng PNP. Dahil magkaiba, no? PNP dito, nagatid ng sabpina, meron namang NBI ngayon sa Senado. So, di natin alam kung ano ang magiging susunod na eksena dyan. So, maraming salamat sa iyo. Vic Sumintak, mata natin sa Kampo Krame.